Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan naman natin ang basic ng QBO. So kung interested kayong malaman or kung interested kayong matutunan ang basic ng QBO, so isang feature lang yung pag-uusapan natin ngayon. Please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so discuss naman natin yung sales dito sa QuickBooks Online, okay? Pag clinic natin tong sales, meron dito tayong 4 na tab, which is yung all sales. Pag all sales, dito natin makikita lahat ng sales recorded QuickBooks account na to, okay? And then, dahil ito ay bago pa lang, as in wala pang laman, so ang nakalagay dito is to create an invoice. Pero kapag ito ay gamit na before or nakapag-record na tayo ng sales, nakapag-create na tayo ng invoices before, so meron na dito yung mga transaction list, okay? Dito naman sa invoices, ito naman yung view natin since wala pa rin tayong invoices na nakikreate. Then, meron dito yung option na to create a new invoice, okay? So, yung customers, na-discuss na natin yan kanina, yung products and services naman, okay? Pag sinabi nating products and services, ito yung mga product, syempre, na binibenta ng kliyente mo or yung services na pinoprovide nila, okay? So, before tayo mag-create ng invoice, kung yung mga products and services ni client mo ay madalas na ginagawa, let's say, bookkeeping services mo, pwede mo siyang i-add dito, okay? Halimbawa naman, nagtitinda si client mo ng mga goods and meron siyang inventory, kailangan mo ding i-create yung mga products na yun or kailangan mo siyang i-list dito para matrack natin siya, okay? And kapag nag-create tayo ng invoices, madali na nating makikreate yung invoices kasi napapopulate na yung mga data once na in-enter mo yung customer detail, okay? Product or services detail, okay? So, let's try to add a product and services, okay? Click natin yan. So, ano bang klase ng product or ng services yung na-provide mo? An inventory ba yan? So, for this example, dito kapag madalas to mga e-commerce, dropshipping businesses, okay? Kapag services naman, ayan, depende kung anong klase ng services yung pinoprovide, anong klase ng legal services yung pinoprovide. Halimbawa, pwede naman katulad ng coaching services, ayan. O kaya, mga legal advice, ayan, consulting firm, pwede yan. Mga services yan, bookkeeping firm, accounting firm, yan. Mga services, so ang ilalagay mo dyan, bookkeeping fee, accounting fee, audit fee, or kaya naman coaching fee. Ayan. Mga bundle naman, itong mga bundle is para sa mga products na binibenta mo in bundle o kaya naman courses na binibenta in bundle. Let's say, pag bumili ka ng bundle A, ang makukuha mo, Zero Bookkeeping course ni Kaji, QuickBooks Bookkeeping course ni Kaji, Virtual Assistant course ni Kaji, etc. Okay? Or pwede rin naman sa products. Halimbawa, bumili ka ng bundle na to, ang kasama dyan, isang pantalon, isang short, isang t-shirt. For example lang, okay? Kaya makeup, pwede rin naman yun. O kaya accessories. Pag bumili ka ng bundle na to, ito kasama niya. Isang earring, isang necklace, isang ring, etc. Okay? Pag inventory naman, more on e-commerce to, kung saan bumibili yung client mo ng product, binibenta niya, and then tinatrack niya yung inventory. Okay? So, yun yung pwede nating maging choices. So ngayon, itatry ko mag-create ng service, let's say, bookkeeping services, okay? So, click natin yung service, and then, nung click natin yan, have to enter yung name ng services natin. So, this is a required field, okay? So, for example, bookkeeping
services. Ayan. Bookkeeping fee na lang, okay? Kung yung SKU naman is SKU na tinatawag nila ay more on e-commerce yan, mga code ng mga product nila yan. You can add a logo here or picture ng product, pwede yan. And pwede kang pagka na-upload mo yung picture ng product or ng services, logo ng services mo, pwede kang mag-add ng category dito. So, add a category. Say ito ang bookkeeping income. Ayan. Tapos, add mo lang yan. And save mo. Ayan. And then, ayan na. So, pwede kang maglagay ng description dyan. Bookkeeping fee. Halimbawa, ano yung klase ng payment plan yung meron ka. Let's say, starter plan. Kunwari lang, okay? Starter plan or premium. Tapos yung sales price or rate. Ano yung rate? Magkano mo binibenta to? Or pinoprovide to? Let's say, 3,000. Ayan. Sa ang income account siya papasok. So, sa sales, ano bang meron tayo dito? Sales. So, sa revenue lang tayo titingin. So, meron tayong sales of product revenue, uncategorized income. So, sa sales na lang tayo, okay? And then, is it inclusive of GST or exclusive? Kung inclusive na siya, ibig sabihin, kasama na dyan yung tax, pwede mo itong i-click. Kung hindi naman, then, huwag mo na siya i-click, okay? GST, saan siya papasok? So, meron tayo dito mga rate. Ayan, sales tax, yung ginawa natin kanina. Ayan. Tapos, purchasing information, I purchased this product service from a supplier. Gagawin mo lang to kung yung product ay pinurchase mo sa supplier. Pag clinic mo yan, then, ito yung mangyayari kapag magsiset up tayo ng product to ha, sa product to, ng, halimbawa, binibenta mo libro, e-commerce yung client mo. Libro yung binibenta niya, pinurchase niya yung libro sa iba. Okay? So, pinurchase mo siya, then, lalagyan mo dito yung description ng product, yung cost, kung magkano mo siya nabili. For example, kunwari lang ha, ito yung presyo ng book, let's say, ang bili ko sa kanya is 2,000. So, yun yung cost. And then, saan siya papasok na account? Sa purchases or sa ang expense, sa cost of goods sold. Ayan. So, pipili mo lang siya dyan. Wala akong na-create na account. Ayan, wala. So, purchases and then, inclusive ba siya ng VAT or ng tax or exclusive? Ayan. Kung may purchase tax siya, saan siya papasok? May mga country na example, sa Canada, merong tax sila na, merong cases na itatrack nila yung sales, magkano yung sales tax nila dun sa product na binenta nila, and magkano din yung tax sa purchases na nabenta nila. So, pwede yun. Merong magkaiba minsan, pero madalas naman ay magkaparehas yan. Okay? So, for example, ay wala tayong ibang option. Let's say, kunwari lang. Ayan. Pero yung mga details na yan, yung mga tax rate na yan, kung medyo naguguluhan ka na, itatanong mo yan sa client mo, okay? Tatanong mo sa kanya ano yung tax rate ng services o ng product na binibenta niya, kung meron ba or wala. Pinurchase niya ba yan? Kailangan bang i-track yung sales tax ng purchases niya or hindi, okay? And then, you have the option to save and close or save and new. Pag save and new, ibig sabihin, mag-create ka ulit ng panibagong services, okay? And sa example na to, save and close natin. Ayan. So, meron na tayong isang services na in-offer dito, which is yung bookkeeping, okay? Now, let's try to create an invoice naman, okay? So, ang gagawin natin is, okay, ayan, dito naman sa gear icon, ayan ulit, pwede kang mag-edit dyan ng column. Ano yung gusto mong makita? Yung income account? Pwede naman. Click mo yan. Pag binalaki mo to, makikita mo sa sales account siya pumapasok. Or expense account. Gusto mo bang makita yung code nila, yung type, yung sales description, sales price, ayan. Ilang rows yung gusto mong makita? 300, ayan. 300, 150, or 50, ayan. Pwede naman, okay? Once done, ngayon, punta naman tayo sa pag-create ng invoices. Okay, so since ito ay unang pag-create natin ng invoices, ganito yung nakikita natin. So, click natin tong create invoice, okay?
Pero, pag nag-click ka dito sa new, meron din ditong option to create an invoice. Ayan. Okay? So, create invoice. And then, ayan, pipili ka lang ng customer mo. For example, meron akong customer dito, Kaji Skipper Skipping. Ayan. So, as you can see, nung in-enter ko or sinelect ko yung customer name, napopulate na agad yung customer email niya, yung billing address, yung terms. So, pwede mo naman baguhin yan terms. Kung due in receipt, ibig sabihin, once na ma-send mo or ma-send mo itong invoice na to sa client mo, kailangan na niyang bayaran, okay? Net 15, after 15 days, nung na-receive niya yung invoice, kailangan niyang bayaran. 30 days, after 30 days, net 60 is after 60 days pa, magiging due yung invoice na to, okay? So, invoice date is yung ang nangyari dito is yung kung ano yung date ngayon. Tapos yung due date is nakakalculate depende kung ano yung terms mo. Pag binago ko tong net 15, nababago yan. Kung due on receipt, mababago rin yan. Okay? Net 60, ayan, nabago siya. Invoice number, pwede mo naman tong, kung ikaw ay may sariling pagkakasunod-sunod ang invoice mo, pwede naman yan. Pwede mo siyang i-customize or pwede mo naman sundin kung ano na yung nasa QuickBooks. Okay? So, for example, kung mag-a-add tayo ng product or service, itatype lang natin dito or click lang natin tong drop-down na to and pwede tayong pumili dyan ng mga product or services na meron tayo. So, as you can see, nung sinelect ko yung product, yung services na in-offer ko, yung description ay na-populate na, pati yung quantity and rate. Okay? Ayan. So, pwede mo naman baguhin to kung gusto mo. Okay lang, wala namang magiging effect yun sa record natin sa PL at saka sa balance sheet, okay? So, dito sa sales tax, na-populate na rin siya, okay, yung GST. And automatic na kinalculate ni QuickBooks kung magkano yung tax. Ayan. 6% on 3,000, which is 1,180, okay? And nakalagay dito kasi exclusive of VAT. So, kailangan pang i-add yung VAT. Pero kung inclusive na yan ng VAT, napapansin nyo, nung exclusive siya, 3,000, pero 180 to. Okay? 3,180. Nung inclusive siya, 3,180 din. Pero may nakalagay dito na sales tax na 3%, which is 180. Okay? Kapag sinagay naman natin na out of scope, wala siyang tax. Okay? And pwede ka rin mag-add dito ng message dun sa invoice or message dun sa statement. And ayan, pwede ka rin mag-attach ng file, okay? Kung gusto mo mag-add ng panibagong line, halimbawa, nag-offer ka ng bookkeeping, audit, tapos accounting, or admin fee, nag-offer ka din, halimbawa, admin services. So, pwede naman maglagay ka dyan and add ka lang ng mga product. Kung walang product, pwede mo namang ilagay dito ng description, tapos yung quantity, rate, and amount. Okay? And pwede natin siyang i-save and new, save and close, save and share link, or save and share WhatsApp. Pwede yan. Save and send ito. So, palitan natin save and close. Ayan. And then, ayan na. So, since meron na tayong invoices na naka-create, ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. So, lahat ng invoices na na-create mo, makikita mo dito. Makikita mo rin dito yung mga unpaid invoices for the last 365 days. So, yung mga paid nung last 30 days. Ayan. May deposited and undeposited pa dyan. Okay? And ngayon, since meron na tayong invoices, try nating tingnan yung all sales. Ayan. So, yan yung sinasabi ko na lahat ng i-create yung invoices, lahat ng i-record yung sales, makikita dito sa all sales na tab. So, meron tayo dito estimate, unbilled, overdue, open invoices, and paid for the last 30 days. Ayan. Pwede ka namang new transaction dito. You can create an invoice. Pwede namang payment, okay? Or sales receipt, credit note, delay charge, or time activity. For example, mag-create tayo ng credit note. Credit note, click mo lang yan, and click mo yung customer. So, ayan, napopulate na ulit siya. Yung credit note number is automatic na rin yan kay QuickBooks. So, kung gusto mo ulit palitan, okay lang din naman. Okay? So, kung sa credit note,
pwede ka rin pumili ng products and services. So, since bookkeeping fee or bookkeeping services yung in-offer natin dito sa customer na to, pag mag-a-apply tayo, halimbawa, mag-issue tayo ng credit note na 2,000. Ayan. Ayan yung itsura niya. Okay? Ayan. And, pwede natin i-save and close. Ayan. So, meron na tayong sales invoice and isang credit note. Ayan. Nakalagay naman dyan, credit note tsaka sales invoice. So, pwede naman natin itong i-modify yung mga gusto lang natin makita. Okay? So, okay, memo. Tanggalin na natin para konti lang. Due date. Ayan. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyo makita. Okay? So, tanggalin natin yung GST kunwari. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, kung gusto mong maka-receive ng payment, halimbawa, gusto mong i-apply, mag-apply ng payment dito, ang gagawin mo lang is click mo to, receive payment. Okay? And then, meron ditong option na payment method. Ano ba yung mga bank na ginawa mo? So, pwede mo siyang piliin dyan kung cash, check, or credit card. And then, saan siya i-deposit? Pag clinic mo yung payment method, cash, check, or credit card, or bank, nakalagay dyan, PayPal, pwede rin. Pipiliin mo pa rin kung saan siya i-deposit. Pag undeposited funds, meaning hindi pa siya na-deposit sa kahit sa ang bangko mo, okay? So, ang gagawin mo dyan, pipili ka. Kung meron kang bank account dito, ilalagay mo syempre dyan yun. So, for example, mag-create ako ng bank. Meron ba? Ay, walang bank. Okay. For example, save and close. Ayan. Ayan. So, saan ko siya dineposit sa savings? Kunwari ay Amex or Bank of America na savings account. So, ilalagay ko siya dyan para kapag magre-reconcile na ako or magmamatch na ako ng payments, madali ko siyang makikita. And save and close. Okay? Okay. So, payment saved. So, nakikita nyo dito, meron na ditong invoice na paid at saka payment. So, nare-record siya. Isang invoice, isang payment. So, let's try to undo yung payment na ginawa natin. Paid na siya. I-clear natin yung payment na niya. Payment. Ayan. So, pwede mo siyang i-clear. Tapos, save and close. Yes. Ayan. Makikita mo, naka-open pa siya. Ayan. Naka-close na to. Wala namang payment. Okay. So, open pa to na 3,000 and itong credit note naka-unapplied pa. Okay. So, try natin i-open yung credit note. And, pwede natin siyang i-apply. Okay. So, since meron tayong invoice 001, pwede natin siyang i-add dito. Ayan. Failed to add credit note. Okay. I-open natin. I-receive payment natin siya. And kapag ni-receive payment natin yan, meron tayong option to apply yung credit note. Ayan. Pwede mo siyang i-click or yan, click mo. So, depende yan kung i-apply ba tong credit note na to dito. Okay? And then, save and close. Ayan. So, close na silang lahat and paid na tong invoices. And na-apply na din yung credit note. So, ganun yung pag-create ng invoice, ng credit note, pag-apply ng payment, pag-apply ng credit note, pag-add ng products and services, and ano ba yung view ng sales tab dito sa QuickBooks Online. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung meron kayong clarification, just let me know sa comment section and Kaji will try to answer that as soon as I can. Or kung mahirap i-explain sa comment, I'll try to make another video to explain everything. So, that's all for today. And I hope to see you sa next video ko. Bye!